Guys, may nakita akong video ni BP yata yon na ini-interview siya ng mga media na parang sabi niyan yung 150 million raw parang ang liit lang nun. Bakit niya raw gagawing o magnanakaw na o kukuha ng 150 million, napakaliit lang nun. Kasi ang nangyayari raw sa gobyerno, bilyon-bilyon ang nakawan. Ayan guys, magre-react tayo dyan guys. Totoo talagang kahit hindi sa gobyerno o sa private o sa mga asosasyon o mga grupo, nagkakaroon talaga ng mga problema pagdating sa paghawak ng pera. Yung nangyayari sa gobyerno guys, wala na yan, ordinary na lang yan. Nangyayari rin yan sa ordinaryong mamamayan. Guys, kahit siguro sa pinaka maliit na grupo, yung family nyo o kayong mga magkakapamilya, meron kayong pera, minsan nga kinukupit, di ba? Normal nangyayari. Kinukupit kung sino man ang kumupit. Kaso yung iba inaabonohan na lang. Sa mga asosasyon, sa mga company, talagang maraming natatanggal ng mga empleyado dahil nga may nawawala. Kasi guys, ang pera kasi, nililiquidate yan eh, papaliwanag mo yan eh. Nangyari rin sa amin yan. Sa company, halimbawa kami mga driver, company driver ako noon. Halimbawa, bibigyan kami ng 5,000 o pagbiyahe nyo, 5,000. Ngayon, 3 days kayo sa labas. Tapos, pagbalik nyo sa company, ililiquidate nyo yung 5,000 kung saan napunta. Kailangan justifiable yun. Napunta sa gasolina. Halimbawa, dalawa kami nung painante. Gagawin ko doon, ililiquidate ko na yung base sa mga rules. Halimbawa, pinanggas ko, sasabihin ko doon sa accounting, kumain kami. Ganon, justifiable yung guys. Halimbawa, yung kinain nyo, kung allowed lang hanggang 150, 150 lang. Hindi ka na pwedeng sumobra doon. Tapos, pag na-sum up na ng accounting yon na may kulang, hindi ko maipaliwanag. Oo nga, nagkamali ako. Pwede ko sabihin yun na nadali ako, nagkamali ako ng bigay, o nasobra, o ginamit ko sa iba. Nag-beer house pa yata kami sa biyahe namin. Pwede kasing mangyari yun eh. O pinag-inom namin. Ang gagawin na lang namin, kung hindi namin maipaliwanag, aabonohan na lang namin. Aabonohan eh, yan, salary deduction, paano yan, hindi nyo maipaliwanag to. Sige po, abonohan na lang. Ilan ba kulang? 500. Gagawin namin, dalawa kami nung painante. Tig 250 kami. Yan. Kung ganyan palang mangyayari guys, halimbawa sa gobyerno, halimbawa natin yung OBP, hindi nila maipaliwanag, halimbawa yung 100 million, no? Para 'di ba sa kanila napakaliit lang yun kasi ang yayaman nila guys, yung mga nakaupong yan, mga milyonaryo yan, yung mga nasa government. Ang yayaman nila. Kasi hindi naman yan tatakbo ng ganyan kung walang milyon yan. O halimbawa para sa kanila ang liit lang pala ng milyon. Kasi sa government kasi guys, sa rules, once na may nakita ang milyon na nawawala, talagang imbestigahan ka. 'Di ba? Eh kung mayaman ka naman, kung hindi mo talaga maipaliwanag, abonohan nyo na lang kung ilan, halimbawa ilang kayo. Ilang kayong magkakasama sa isang department. Kung kayo-kayo naman ang magkakasama sa iniimbestigahan, paano to? Di natin maipaliwanag. Walang resibo. 'Di ba? Ati-atiin nyo na lang. Halimbawa kung 100 milyon ang nawawala, kung 10 kayo doon, tigilan kayo. Tig sa 10. O kung sabi nyo nga, napakaliit lang nun, abonohan nyo na lang tapos. Kasi wala naman sa batas na ikukulong pa kayo kung pinaabono na nga kayo eh. Ikukulong pa. Wala na, tapos na. 'Di ba? Tawag kasi diyan yung band na tiwala. Kung ibinalik nyo naman, okay na, wala na tayong maraming doon, kuskus balongos.
Kaya talagang napakahirap rin talagang nasa gobyerno. Kailangan lagi ka ring merong bala. Kung sakaling di mo alam talaga na may nawala. Kasi talagang dapat nga, istrikto ka na ito, binigyan tayo ng 1 bilyon. Kailangan maipaliwanag natin to. Kasi talaga kaunting mali lang dyan guys, hahanapin yan. Kahit piso nga lang may nawawala o sukli, inahanap na. Kahit sa mga amo namin. Amo namin mga OFW, kung talagang may kulang, inaabonohan namin. Kami nagbabayad. Kasi no choice na para tumigil lang. Yun lang guys, bye bye.